Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa ating pong nakaraang aralin, tinalakay po natin ang theological stand ng Calvinism patungkol po sa napakahalagang doktrina ng kaligtasan ng Kristiyanong pananampalataya. Yun pong tinatawag nating Doctrine of Predestination. At nakita po natin na may mga bagay na sumasang-ayon sa katotohanan ng biblical witness. Subalit, mayroon din naman pong ilang inconsistencies sa katotohanan itinuturo sa atin ng banal na kasulatan patungkol po sa kaligtasan. Sa gabi naman pong ito, atin pong uunawain ang theological stand ng rival ng Calvinism. Wala pong iba kundi yung tinatawag na Arminianism. Nang sa gayon ay makita po natin ang parehong panig upang magawa po nating mag-arrive sa hopefully ay mas malinaw na theological stand natin bilang UECC patungkol po sa doktrina pong ito. Nais ko po kayong anyayahan na manalangin sa oras na ito sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong gawain. Tayo po ay yumuko sa harapan ng Panginoon. Minsan pa, O Diyos, kami ay nagpapasalamat na kami ay patuloy mong dinadala sa mga pagkakataon pong ito kung saan kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita at ng mahahalagang bagay patungkol po sa aming pananampalataya. Kaya naman sa oras na ito, patuloy ang dalangin namin ng karunungan na nagmumula sa iyo, na ipagkaloob mo sa amin ito, O Diyos, at sa gabay ng banal na Espiritu, maunawaan naming lalo, O Diyos, ang mga hiwaga ng aming pananampalataya na itinuturo mo po sa amin. Nang sa gayon, magawa namin, O Diyos, na matayuan ito ng maayos, maunawaan ito at higit sa lahat ay maipangaral ito, O Diyos, ng punong-puno ng conviction at nang sa gayon ay makapagbigay kami ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ang buong oras pong ito ng aming pag-aaral ay sa inyo lamang namin ipinagkakatiwala sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, awitan po muna natin ang Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang.
walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma. Ang kabanata po ay 8 at ang talata ay 29. Ganito po ang sinasabi: sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Bigyan niya nawa tayo ng pangunawa sa mga ito. Sa hapon pong ito ay pag-uusapan nating patuloy yung tinatawag nating Doctrine of Predestination. Subalit ito po ay tatalakayin natin sa pananaw naman ng mga Arminianism. Dahil sa history po ng pagtalakay sa doctrine na ito, ang number 1 na naging rival ng Calvinism ay yung tinatawag na school of thought na Arminianism. Ang Arminianism po, mga kapatid, ay nagmula sa mga katuruan ng isang Dutch theologian and reformer na si Jacob Arminius. Kagaya po ng Calvinism, ang Arminianism ay mayroon din pong iba't ibang expression o form. Napakalawak po nito actually mula po sa evangelical views ng Arminianism hanggang sa left-wing liberalism na expression po nito kagaya po ng Methodist. Sapagkat ang founder po ng Methodist na si John Wesley ay na-impluensyahan largely ng theological views ni Arminius. At in fact, meron pong ilang theological voices sa loob ng Roman Catholic na may pagka-Arminian po. So makikita natin ganito po kalawak ang impluensya nito. Hindi lamang po within the Protestant tradition, kundi maging sa iba pang Christian traditions. At kagaya po mga kapatid ni John Calvin, pinaniniwalaan din po ni Arminius na ang tao ay makasalanan at walang kakayahang gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Subalit ang pinagkaiba po nila ni John Calvin ay kagaya po ng conventional belief ng Roman Catholic, ini-emphasize po ni Arminius ang necessity ng good works sa proseso ng kaligtasan. So ang ating pong gagawin mga kapatid, kagaya po ng ginawa natin sa Calvinism, tatalakayin po natin briefly ang major points ng Arminianism and then we will look at some objections to their theology. So tingnan po natin mga kapatid ang pananaw ng Arminianism dun sa tinatawag nating predestination. Bagamat kagaya po ng sinabi ko kanina, iba't iba ang mga statements o expressions ng views ng Arminians. Subalit, ang common ground po kung saan nag-uumpisa ang discussion ng Arminianism ay doon sa konsepto na ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. So kabaligtaran po ng Calvinism, naniniwala po ang Arminianism na ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao.
And of course, sinasabi din po nila ito on the basis of some of the verses from the scriptures. Ang isang halimbawa po nito mga kapatid ay ang ikalawang Pedro, ikatlong kabanata, talatang 9. Sabi doon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat ng tao upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya ninanais na may mapahamak. So makikita rin po natin dyan yung other references from Old Testament and from New Testament. Kaya naman po, considering these biblical passages, kahit po ang isang solid Calvinist na kagaya po ni Lorraine Bodner, kung maaalala niyo po, nabanggit po ito nung nakaraang aralin, sabi po ni Lorraine Bodner, no, it is true that some verses taken in themselves do seem to imply the Arminian position. Kaya sinasabi po ng mga Arminian, halimbawa po yung isang Arminian theologian na si Samuel Wakefield, sabi niya sa kanyang libro, if contrary to what these verses seem to imply, it is not God's intent that all persons be saved, He must be insincere in His offer. Kung hindi daw po intensyon ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, then nagsisinungaling po siya o hindi siya sincere sa kanyang offer ng kaligtasan sa mga tao, no, base po sa mga talatang ito. So this is the basic argument of the Arminianism, na malinaw sa banal na kasulatan na ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at hindi iilan lamang. So kung ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at ang offer na ito ay pangkalahatan, ang logical result po nito para sa mga Arminian ay yung pangalawa nilang major point, na lahat ng tao ay may kakayahang manampalataya. Kaya naman magagawa nilang maabot ang mga kondisyon ng kaligtasan o maaari nilang magawa ang hinihingi ng kaligtasan. Again, makikita po natin, no, contrary to what Calvinism believes, na nagsasabing walang kakayahan ang mga tao na tumugon sa Diyos sa kanyang offer ng kaligtasan, sinasabi po ng Arminianism na may kakayahan ang tao na tumugon sa Diyos. At ang pagtugon na ito ng tao sa Diyos ay bahagi po ng biyaya ng Diyos sa tao. Ang paniniwala po nito ng mga Arminian ay nakabase sa universal na invitation ng Diyos sa kaligtasan. Sinasabi po ng mga Arminian na kung walang kakayahan na tumugon ang mga tao sa paanyaya ng Diyos sa kaligtasan, then nonsense ang kanya pong universal invitation. Sa madaling salita, bakit pa mag-iimbita ang Diyos sa kaligtasan kung alam naman pala niyang walang kayang tumugon sa kanyang imbitasyon? Kaya sa theological position po ng Arminianism, may mga nag-modify. In fact, meron din naman po na talagang tinanggal nila totally yung idea ng total depravity na itinuturo po ng Calvinism. Sa halip, mga kapatid, kagaya po ng theological stand, halimbawa ni John Wesley, na founder po ng Methodism, ng Methodist Church, at ng iba pang mga kasama niya, no, inadapt nila yung concept na ang tawag nila ay prevenient grace. Ang prevenient grace po ay inuunawa generally bilang biyaya na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao without any discrimination. Ang tawag po dito, o yung ibang tawag po dito sa theology ay yung common grace. Siguro po naririnig na po natin ito. Ang common grace, mga kapatid, ay yung konsepto na pinapadalahan ng Diyos ng ulan. Parehong ang masama at mabuti. At parehong pinasisikatan ng Diyos ng araw ang masama at mabubuti. Na sinabi din naman po ng ating Panginoon Hesus sa Mateo chapter 5 verse 45. Kaya sinasabi po ng mga Arminian na ito ang basihan ng lahat ng kabutihang makikita natin sa lahat ng tao, sa lahat po ng dako. Sabi ng isang theologian na si Henry Thyssen,
Since mankind is hopelessly dead in trespasses and sins and can do nothing to obtain salvation, God graciously restores to all men sufficient ability to make a choice in the matter of submission to Him. This is the salvation-bringing grace of God that has appeared to all men. Kaya naman, kung pinagkalooban ng Diyos ang lahat ng tao na kakayahang tumugon sa Kanyang paayaya sa kaligtasan, ang logical conclusion po dito, universal din ang counteraction ng sangkatauhan laban po sa kasalanan. Kumbaga, dahil ang lahat ay pinagkalooban ng Diyos na kabutihan, therefore, lahat ng tao ay may kakayanang labanan ang kasalanan. At hindi lamang po iilang tao ang may kakayanang gawin ito. And since ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya sa lahat ng tao, and therefore lahat ng tao ay capable na tanggapin ng kaligtasan. Kaya there is no need for special application of the grace of God para sa ilang tao lamang. Sabi po ng New Testament scholar na si Ben Witherington III, ito po ay Methodist na New Testament scholar. Sabi niya sa kanyang libro, God who is both sovereign and free, yet somehow so exercises that sovereignty and limits His own freedom, that He has made it possible for human beings to have and exercise a measure of freedom as well, including in matters of salvation. At dahil may kalayaan at may kakayahan po ang tao na piliin ng kaligtasan, para po sa mga Arminian, nakita na ito ng Diyos ahead. Nakita na niya kung sino ang gagamit ng kalayaan ito sa tama. At ito ay uuwi sa pagpili nila sa kaligtasan na kanyang ini-offer. Kaya naman ang ikatlong element sa theological position ng Arminian ay yung mahalagang tungkulin ng foreknowledge ng Diyos sa kanya pong pagpili ng mga tao para sa kaligtasan. So nabanggit ko na po ito sa bandang huli ng ating pong nakaraang aralin. Subalit bibigyan ko pa rin po ng kaunting detalye ngayon sa pag-develop po ng mga Arminian ng kanilang theological position. Ginusto pa rin naman po nilang panatilihin yung belief sa election o sa pagpili ng Diyos ng ilang tao para po sa kaligtasan. Subalit not in a Calvinistic sense. Kung maaalala po natin, sa Calvinism, ang election o ang pagpili ng Diyos sa ilang mga tao para sa kaligtasan ay nakabase sa sovereignty ng Diyos at sa kanyang kagustuhan. At ito po ay hindi ayon sa kung anuman ang maaaring maging pamumuhay ng tao. On the contrary, sinasabi po ng mga Arminian na yes, totoong may pinili ang Diyos para sa kaligtasan, but not unconditional. At hindi totally nakabase sa kagustuhan lamang ng Diyos. Para po sa mga Arminian, in God's infinite knowledge o foreknowledge, nakita na niya ahead kung sino ang mga tatanggap ng kanyang offer ng kaligtasan. Ang argument po dito ay ng mga Arminian ay kanila pong ibinase sa atin pong passage mula po sa Roma chapter 8 verse 28. Sabi po ni Pablo, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya. Hindi po sinabi doon na kung sino ang kanya. Ang sinabi ay kung sino ang magiging kanya. Gayon din naman po sa unang Pedro, unang kabanata, talatang 2, sabi po doon, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman mulat-mula pa, sa mulat-mula pa, at pinabanal ng banal na Espiritu upang maging masunurin kay Kristo Jesus at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. So sa mga talata pong ito, ang pagkapili ng Diyos sa mga tao sa kaligtasan ay base sa kanyang foreknowledge.
nakita ng Diyos o nakita na ng Diyos ahead kung sino ang mga taong tatanggap sa kaligtasang i-offer niya sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng mga Armenians, and totoo rin naman, na sa Diyos tapos na ang kasaysayan ng sangnilikha. And in His infinite knowledge, nakita na niya kung sino ang tatanggap at kung sino ang tatanggi sa kaligtasang kanyang ini-offer. At yung mga taong nakita niya na tatanggap sa kaligtasan, yun ang pinili niya. So in that sense, predestination or election is not unconditional. In that sense, predestination became conditional election o conditional predestination. Ano po ang kondisyon? Kailangan tanggapin ng isang tao ang kaligtasan at ang mga bagay na kaakibat nito. Pagkatapos po nito, tsaka palang masasabi na ang tao ay pinili ng Diyos. So nakita po natin na napakalaki po ng pagkakaiba ng theological position o theological stand ng Calvinism and Arminianism. Ito po ang makikita natin na ilan sa mga major points ng Arminianism, no? At kung sa atin pong pagtalakay ng Calvinism ay nagbigay po tayo ng observations and some objections sa mga inconsistent sa biblical truth sa kanila pong doctrine, ganoon din po ang atin pong gagawin sa Arminianism. Subalit this time, para po concise ang ating observations, pagsasamahin na po natin ang ilan sa mga common objections sa dalawang school of thought na ito ng Calvinism and Arminianism. So umpisahan po natin. Ang una pong objection, lalo na po sa modern theology, paglipas po ng panahon, ang kauna-unahan pong naging objection sa Calvinism at Arminianism ay ito, Sabi doon, ang doctrine of predestination ng Calvinism at Arminianism ay nakatuon lamang sa iisang aspeto ng usapin ng pagpili ng Diyos. Dahil sinasabi po ng mga modern theologian, sa banal na kasulatan, ang usapin ng election ay tumutukoy sa napakaraming aspeto at hindi lamang po sa aspeto ng kaligtasan. Kasi sa banal na kasulatan po, sinasabi doon o nagsasalita ang banal na kasulatan patungkol sa election sa iba't ibang form at sa iba't ibang kaparaanan. May mga pagkakataon po na ito'y tumutukoy sa election ng Israel bilang bayan ng Diyos na kanyang inangkin bilang kanya. May mga pagkakataon din naman po na ito'y tumutukoy sa pagpili ng Diyos sa isang individual para sa particular at sa natatanging posisyon at tungkulin para po sa paglilingkod. At syempre, tumutukoy din po ito mga kapatid sa kanyang pagpili sa kaligtasan. Dahil ang kahulugan po ng election ay napakalawak. At sabi ng mga scholars, dahil nga napakalawak ng kahulugan ng election sa banal na kasulatan at meron itong iba't ibang anyo o kapahayagan, anuman daw pong usapin patungkol dito na nililimitahan sa iisang kahulugan lamang ay magre-resulta sa hindi kompleto o kulang na pagpapakahulugan dito. Kaya sabi po ni Miller J. Erickson sa kanya pong libro, in view of the varied meanings of election, any attempt to limit our discussion to only one of them will inevitably result in a truncation of the topic. Kumbaga, pag diniscuss lang daw po natin to sa aspeto ng kaligtasan, guguluhin natin ang meaning ng tinatawag nating election. So kumbaga, ang suggestion nga ni Miller J. Erickson, kung tatalakayin daw po natin mga kapatid ang doctrine of election, kailangan po natin i-consider ang sinasabi ng kabuuan ng banal na kasulatan patungkol po sa usapin ng election. We need to see the bigger picture. At hindi lamang po dapat nakatuon sa salvific aspect ng election.
So para po kay Millard J. Erickson at sa iba pang modern theologians, kagaya din po ng ginagawa ng marami ngayon, kumuha lang ang mga Calvinist at ang mga Arminian ng ilang talata sa banal na kasulatan, and out of those few verses, gumawa sila ng doctrine. Kaya sa halip daw po na hayaan nila ang banal na kasulatan na siyang magdetermine ng katotohanan ng kanilang doctrine, lumabas tuloy na sila parang sila ang nagdetermine ng kahulugan ng mga talatang ito na kanilang kinuha para lamang sumang-ayon sa kanilang doktrina. So ito po yung unang objection. Ang pangalawang objection po mga kapatid ng modern theology sa Calvinism and Arminianism ay ang doctrine of predestination ng Calvinism at Arminianism daw po ay nakatuon lamang sa kakayahan o kawalang kakayahan na tumugon ng tao sa paanyaya ng Diyos sa kaligtasan. Again, kung ang tatanungin daw po natin ay ang banal na kasulatan, ang focus ay hindi sa kakayanan o kawalang kakayanan na tumugon ng tao, sapagkat ang focus ng banal na kasulatan ay sa mismong biyaya ng Diyos, sa mismong paanyaya ng Diyos, at hindi sa kakayahan o sa kawalang kakayahan ng tao na tumugon dito. Nakita naman po natin parehong kinikilala ng Calvinism at Arminianism ang kawalan ng tao ng kakayanan na tumugon sa paanyaya ng Diyos sa kaligtasan. Dahil sa pagiging makasalanan ng tao. Subalit, para po sa mga modern theologian, ang tanong daw po ay hindi na kung may kalayaan bang pumili ang tao upang tanggapin o tanggihan ang offer ng kaligtasan ng Diyos. Sapagkat sabi ulit ng theologian na si Millard J. Erickson, malinaw naman sa banal na kasulatan kung gaanong naapektuhan ng kasalanan ng lahat ng aspeto ng ating pong buhay. At dahil dito, nagkaroon tayo ng spiritual blindness. Kaya naman ang assumption nito, wala kahit sino man. Talagang wala kahit sino man sa atin ang may kakayanan na tanggapin ang offer ng Diyos ng kaligtasan kung ang pag-uusapan daw po natin ay ang kalagayan ng tao habang siya ay patay pa sa kasalanan. Kaya ang suggestion niya, ang dapat na nating itanong ay kung pinalaya na ng Diyos ang tao sa kasalanan, posible pa bang makatanggi ang taong pinalaya na ng Diyos sa kanyang offer na kaligtasan? Para po kay Erickson, the point is this, sabi niya sa kanyang librong Christian Theology, it is not that those who are called must respond, but that God makes His offer so appealing that they will respond affirmatively. Ang assumption po ay tutugon tayo sa paanyaya ng Diyos, pero hindi dahil we are required or we are obliged to respond. Kasi kapag ganoon, sapilitan lang ang pagtanggap natin sa kaligtasang ini-offer ng Diyos. Sa halip, dahil ang offer ng Diyos ay very appealing, given His promises of love, of blessing, of fellowship, of relationship with Him, Napakaganda ng ini-offer ng Diyos. Dahil dito, kusa tayong tutugon sa Kanyang paanyaya. Sapagkat ang focus ay hindi sa kakayahan nating tumugon, kundi sa kung anong Kanyang ginawa at sa kung ano ang Kanyang ini-offer sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. And so dito natin makikita, ang resulta daw nito mga kapatid, ang offer na ito o ang ating pong doktrinang ito mga kapatid is actually centered to Christ. At ito po mga kapatid ang pangatlong objection. May kinalaman po dito yung pangatlong objection sa Calvinism and Arminianism na sinasabi po ng modern theology na ang doctrine of predestination ng Calvinism at Arminianism ay parehong sa tao nakasentro at hindi sa Panginoong Hesukristo at hindi ito nakabase sa tamang interpretasyon ng banal na kasulatan. Ang isa po sa mga prominent na nag-object o prominent na proponent ng objection na ito ay ang theologian na si Karl Barth.
Para po kay Karl Barth, ang stand ng Calvinism at Arminianism ay misreading ng banal na kasulatan. Hindi niya po sinasabing hindi binasa ng mga Calvinist at ng mga Arminian ng banal na kasulatan, subalit para sa kanya, binasa nila ito sa maling kaparaanan at nagkamali sila ng starting point sa kanila pong pag-develop ng doctrine of predestination, sapagkat ang kanila pong ginawang starting point ay ang tao at hindi ang Panginoong Hesukristo. Isang bagay pa, kagaya ng sinasabi din ng mga contemporary theologian, ang mga theological argument ng Calvinism and Arminianism ay hindi daw po resulta ng solid biblical interpretation ng mga verses na ginagamit nila upang suportahan ang kanilang doktrina. Kumbaga, nag-quote lang sila ng mga verses mula sa banal na kasulatan, no? Kagaya nga ng sinabi natin kanina, subalit hindi talaga nila idaral exegetically kung ano ang kahulugan ng mga talatang ito. Kaya nagamit ang mga verses na ito hindi para sabihin ang totoong kahulugan nito, kundi upang gamitin lamang na pangsuporta sa kanilang doktrina. At sinasabi po ng mga theologian na nangyari ito primarily kasi in the first place, si John Calvin ay hindi naman po talaga biblical theology ang field, sapagkat siya po ay isang lawyer. Gayon din naman po, ang pinakasikat na proponent ng Arminianism na si John Wesley, hindi rin naman po siya systematic theologian. Bagamat siya ay nagtuturo rin po, siya po ay professor din, pero hindi talaga siya systematic theologian. In fact, ang tawag po sa kanya ay pastoral theologian. Nang ibig sabihin ay hindi nabuo ang kanyang theology sa pamamagitan ng pag-aaral ng theology. Sa halip na buo po ang kanyang theology habang siya ay nasa ministry na. Kaya ang madalas daw pong reference niya ay ang kanyang personal experience. Kaya sinasabi po ng mga theologian, si John Calvin ay nagbabasa ng Biblia sa point of view ng law. Habang si John Wesley naman po, minsan daw, mas mataas pa ang kanyang personal experience at emosyon, no? At minsan daw ay ito pa ang mas ine-emphasize niya, parang mas mataas pa ito kaysa po sa salita ng Diyos. So basically, sinasabi po ng mga theologian na nag-o-object sa kanilang pag-develop ng doctrine of predestination, ito'y na-develop out of personal preferences lamang. At hindi sila nagsimula sa Scripture. At dahil hindi po sila nagsimula sa Scripture, no, hindi po sila nagsimula sa revelation ng Diyos kay Kristo. Kaya ang logical result po nito, hindi rin si Kristo ang starting point ng kanilang doctrine. At dahil po dito, no, medyo questionable ang kanilang theological claims. Sapagkat kagaya nga po ng sabi ni Karl Barth, no, theology must begin with Jesus Christ. Kaya ang suggestion ni Karl Barth, ang dapat pong gawin ay basahin ulit ang banal na kasulatan Christologically. Na ibig sabihin, basahin natin ang banal na kasulatan na nakasentro sa Panginoong Hesus. Dahil ang pinag-uusapan po natin ay kaligtasan. Sapagkat kung ang doctrine of predestination daw po ay sisimulan natin sa ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon tayo ng mas maayos na pagtanaw dito. Halimbawa po, sabi po ni Karl Barth sa kanyang libro na Church Dogmatics, Christ is at the center of God's work within time and eternal foreordaining of that work in the divine election. If this is the case, God's will was to elect, not reject men. The incarnation is proof that God is for men, not against them. He had chosen them, not reject them. No? Pinili tayo ng Diyos. We are not rejected. So, this raises the question, so sino ang mga pinili ng Diyos? Para mo kay Karl Barth, it is Jesus Christ Himself who has been chosen by God.
Sabi ulit ni Millard Erickson sa kanya pong pag-aaral sa theology po ni Karl Barth, no, the major point in his conception of predestination is that the eternal will of God is the election of Jesus Christ. But the choice of Jesus Christ is not as an isolated individual, however, for in Him, the entire human race has been chosen. So para kay Karl Barth, no, we are not elected to salvation. We are elected in Christ. Para po sa Calvinism, pinili tayo o pinili ng Diyos ang ilang tao sa kaligtasan unconditionally. Para naman po sa Arminianism, pinili ng Diyos sa kaligtasan ang mga taong nakita na niya from eternity, natutugon sa kanyang offer ng kaligtasan. Subalit para kay Karl Barth, ang Panginoong Hesukristo ang pinili ng Diyos on the basis of His obedience. Sapagkat nung siya'y naging tao, kinuha niya ang parusang dapat sanay sa atin. No? Subalit dahil sa kanyang kamatayan ng ating pong Panginoong Hesukristo, no? Dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ito ay ginawa niya para sa sangkatauhan, and therefore we are elected in Him. Subalit para po kay Karl Barth, no, hindi nangangahulugan na tayong lahat ay naligtas. Yes, ang Panginoong Hesukristo, no, bilang Diyos ay isa ring pumipili, siya rin ang pumipili ng mga tao sa kaligtasan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, nang siya ay naging tao, pinili niyang maparusahan ng Diyos, nang sa gayon ay hindi na po tayo ang parusahan. And therefore, He is elected by God the Father. Subalit bilang Diyos, ang ating pong Panginoong Hesukristo is also electing men and women to salvation. Kay Karl Barth po, ang election ay universal, sapagkat pinili tayong lahat kay Kristo. Subalit ang kaligtasan ay hindi universal, sapagkat bagamat lahat ng tao ay elected in Christ, subalit hindi lahat ng tao ay namumuhay sa uri ng buhay na karapat-dapat para sa kanilang pagkapili kay Kristo. Marami pa rin ang nabubuhay as if hindi sila pinili ng Diyos kay Kristo. Kaya naman, no, hindi sila pinili ng Diyos sa kaligtasan. At ang hindi pagpili sa kanila para sa kaligtasan ay kagagawan nila. At hindi ng Diyos o hindi ng Panginoong Hesukristo. Kaya para po kay Karl Barth, dito po pumapasok ang kahalagahan ng evangelism. Maalala po natin, merong ilang Calvinist na sinasabing because of total depravity, because of unconditional election, no, hindi na natin kailangan mag-evangelize. Kasi kusa namang lalapit daw ang mga tao sa Diyos. Subalit para kay Karl Barth, napakahalagang evangelism. Sapagkat sa pamamagitan po ng pangangaral ng iglesia ng mabuting balita, no, sabi ni Karl Barth sa kanyang librong Church Dogmatics, an individual is reminded that he belongs eternally to Jesus Christ. This is through evangelism, and is therefore not rejected but elected by God in Jesus Christ. That the rejection which he deserves on account of his perverse choice is bore and cancelled by Jesus Christ, and that he is appointed to eternal life with God on the basis of the righteous divine election. So ito po, no, napakaganda ng pagre-reconcile ni Karl Barth sa theological conflict na meron po ang Calvinism at ang Arminianism. So makikita natin, ito po mga kapatid ang ilang brief na pagtalakay sa theological stand po ng Arminianism patungkol po sa doctrine of predestination. Kasama po ang ilang objections dito, no? At sa ating pong susunod na pag-aaral, napakahalaga po na unawain natin kung saan naman po tayo tumatayo. Ito po mga kapatid ay theological position ng ilang theologian. Subalit napakahalagang malaman natin tayo mismo, no, as UECC,
bilang UECC, ano po ang theological stand natin regarding this matter, no? Regarding this doctrine of predestination. Ito po ang atin pong uunawain sa atin pong susunod na pag-aaral. Kaya naman po patuloy na kasabikan natin mga kapatid ang mga ganitong pag-aaral upang mas maging malinaw sa atin ang ating pong pananampalataya. Kaya sa oras na ito, patuloy ko po kayong inaanyayahan na magbulay at paglaanan ng panahon ng talakayan o pagtatalakayan sa mga bagay po ito sa loob po ng ating mga tahanan sa pamamagitan po ng mga gabay na tanong na atin pong makikita sa atin pong screen.
Salamat po sa Diyos sa ating pong naging pag-aaral sa gabi pong ito. Purihin po natin siya. Sa oras naman pong ito mga kapatid ay patuloy ko pong inaanyayahan ang bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng ilang minuto pa upang magkaroon ng prayer o pananalangin sa loob po ng ating pong mga tahanan. Kung ano man pong ating mga prayer concerns, sabihin po natin ito sa ating pong mga kasama sa loob ng ating tahanan at maglaan po tayo ng oras ng pananalangin. Magwakas po tayo sa panalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso at punuin mo ng pag-ibig at ng katapatan, kapayapaan at kasaganahan ang aming mga tahanan. Patuloy mo po sanang basbasan ng aming pamilya,
Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at mga pagsubok na aming nararanasan. Lingapin mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan na sa iyo lamang nagmumula, o aming Ama. Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa at sa bawat pamilyang aming nakakasalamuha. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.